releasing from the legal penalty of offense. Ay katulo, excuse or forgiveness for a fault offense. So, mao na siya ang pardon. Sa Book of Luke, naka-record ang usa ka higlungan nga pagpasaylo sa Dios o sa katawo nga nakadawat sa pagpasaylo sa Dios. Kung ma-remember ninyo, katong isa ka tao, usa ka kriminal, tungod kay kriminal man ito ang gibutang sa Bible, kung unsa man iyang sala, pero kung gusto mo nga mahibal-an kung unsa ang iyang crime nga nahimo, pwede siguro nga mutanaw mo sa salida nga binhor. Kung nakakita mo sa salida nga binhor, dito may balaan kung unsa ang crime nga nahimo katong sa usa ka kriminal. So, ang iyang krimen is attempted murder to Pontius Pilate. So, kini mga binhor, istorya ni sa katao, katong nitabang ka ni ka Jesus Christ ug pasan siya ang cross. So, mao na yung istorya. So, before siya nitabang ka Jesus Christ pagpasan siya ang cross, si Jesus Christ una mitabang sa iya ug pasan siya ang cross. Tungod kay si Binhor, si Judah Binhor, nagkakumit siya, hindi man niya nakagumit, kundi giangko niya ang salawod at usa ka kriminal nga katapa ni Jesus Christ. Tungod kay iya matong adopted, gipapuyon silang balay. So nagtuo siya, pag-angko niya, tungod kay ang igsoon, decorated church, sundalo, decorated nga sundalo na sa mga Romans, nagtuo siya nga i-acquit siya sa igsoon. Tungod kay dako mag-anggo sa Romano nga sundalo ang iyang igsoon. Pero wala man gipakuan man nun siya. So motong siya gipapasan sa cross kay crucified punta ko na divert siya dito sa war. Gihimo siyang tigpadel sa ship to moto siya. So ang katong kriminal nga katapa ni Jesus Christ nakadawat sa pagpasaylo ni Jesus Christ. Unsay giingon? The first criminal made fun of the Lord, saying, "If you are Christ, serve yourself and us." Kung ikaw man si Kristo, ikaw man si Kristo, now diha duwasan mo kagalingon o kami. Kung sa gituba katong isa ka kriminal, the second man corrected his friend. We received the due rewards of our deeds, but this man done nothing wrong. And he turned to Jesus Christ. "Lord, remember me when you are come into your kingdom." So, unsa gitubag ni Jesus Christ? Jesus replied was outstanding. "Assuredly, I say unto you, today you will be with me in paradise." Usa ka kini nga bersikulo, usa ka pa magamatuod nga ang tao dili gyud kinahanglan og buhat para maluwas. Kay kung ang usa ka tawo nga katong katapa ni Jesus Christ, usa ka kriminal, sa dihang pag-ingon niya, hinumdumi ako kung atuan na kay ikaw sa imong gangilian. Probably kung ang kaluwasan kinahanglan pagbuhat, mutubag mo na si Jesus Christ, dili ko makadala kanimo o makahinumdum kanimo kung atuan na ka sa Kristo tungod kay isa ka kadautan nga tao. Kinahanglan nga magbuhat sa kagmaayo baka makadto ka sa kong gingharian. So, nagpamatuod nga usa ka tawo dili kinahanglan og buhat para siya malangit o siya maluwas. Kini nga bersikulo nagpamatuod nga purely faith alone in Christ alone. So, our Lord granted this criminal as a divine pardon. Christ offer you the same pardon. So, by receiving divine pardon, you are granted eternal life by personal faith alone in Christ alone. The Lord Jesus Christ. What in the fast, stay in the fast. The moment you accept Christ as your Savior, you become new creation.
First, 2 Corinthians 5:15 na gayon, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, all things are become new. Now, atong tunan kini mga tao, siguro kung hinumdum mo sa itong lesson, sa subject ni Pastor PD, katong God's use available people. Kinsa itong mga tauhan na to? Si Moises, si David, si Elijah, si Isaiah, si Esther, si Mary, o si Paul. Ug atong pagkahisgutan ang mga Bible character o Bible heroes with a past. Katong mga Bible character nga before sila nahimong magtotoo o before sila na paggamit sa Diyos is na sila yung mga nahimong mga salaod. Some of the most famous men in the Bible committed crime. Not only a crime, a serious crime. But when on to become the greatest Christian in history. So, kini mga tawhanan kini mga Bible character nga hisgutan din sa Biblia nga dunay mga nahimong kriminal o mga salaod, sila ang mga nahimong greatest Christian of all time. So kinsa man to? Ang sa walo ato, dunay tulo dito nga nakahimog serious nga salaod o serious crime. Una, si Paul. Before nahimong Christian si Paul is usa siya sa mga nagalutos sa mga Christian. Paul, the apostle, eventually the writer of many New Testament books. 13 books of the New Testament was written by Paul. From Romans to Philemon. In fact, mga theologians nag-assume pa o nagatupas lang ang Hebrew is sinulat usab ni Paul. Ang nakalain man sa Hebrew kay wala ang iyang kining pagsugod niya na pagsulat. Kay kung si Paul mag-start sa writing is si Apostle Ulipo ni Kristo, si Apostle Apostolis ni Kristo, si Paul sulugoon sa Dios ug Apostol ni Kristo. Mo ginaya mo pining sa iyang sulat. O naghumana siya sa panalangin o pamumusta. Kung inyo nang tanaw ng mga book niya sa Romans to Philemon, mao gina ang suldanan. Ug ang katapusan na is pangumusta. So sa book of Hebrew wala man siya nasulat ang kwan. Wala man nakasugod dito nga si Paul, apostle ni Jesus Christ, apostolis ni Jesus Christ. Kung sa katapusan na dito ang panalangin o pangumusta. In fact, sa Hebrew 13 is nalitok niya ang pangalan ni Timoteo. So daghan nagatuo nga ang Hebrew is sinulat ni Paul. O dili nila ma-confirm tungod kay dunay nakita nga dili usab sa paagi sa pagsulat ni Apostle Paul. So si Paul gitawag na siya og Saul of Tarsus. So una nato makita si Paul sa Book of Acts chapter 7. Mao na ang book, ang ubang mga nagtuo sa Biblia, nagatuo sila nga ang churches is nagsugod sa Acts 7, which is pagpakita ni Apostle Paul. Si Paul naka-witness o usa sa nagplano nagapatay kang Esteban. Si Esteban nga usa ka tawo nga matinuohon sa pagsugod sa churches. O siya ang unang nahimong Christian martyr. Si Paul usa sa nagplano o nagpapatay kay Esteban. Tungod kini si Esteban manggod, gabi po niya pagtuo. Tungod kini si Esteban manggod, dako kay pagtuo nga si Jesus Christ mong Messiah tungod kay before pa nagabasa na siya og Biblia. In fact, kung yung basahon ang Acts 7, whole chapter 7, makita nimo nga gilitan niya Esteban kung unsang ilang kaagi gikan kang Abraham hangtod kang David. So, nagatuo gyud siya nga si Jesus Christ mao ang
Messiah. So kung atong may baluan mga kaigsunan, nga kung ang tao di ay magabasa sa Biblia, makahibalo gyud siya kung unsa ang malabot. Sumalagod sa pagkatao ni Jesus Christ, kinsa laman ang nahibalong na tao si Jesus Christ. Kato lamang tulo ka mga gialamon. Tungod kay nagabasa sa mga propesya sa Biblia, nahibalaan nila nga si Jesus Christ na tao na. O ang hari nga sa Israel na tao na tungod sa bituon nga gipanagna sa Biblia sa Isaiah. O katong nagabantay sa mga karniro. Mo lang po itong nakahibalo nga matao na si Jesus Christ. Ang uban mga tao, wala gyud kay balo nga matao na ang Mesiya. Nga naman, wala man sila nagabasa sa Biblia. Sa tuwang panahon karon, kung ibutan nato sa tuwang panahon karon, kinsa laman ang nakahibalo nga nay umalabot nga tribulation. Di ba kita lang mga nagabasa sa Biblia? Kinsa may mabot nagtuo nga nakahibalo nga nay rapture nga mabot. Di ba katulang mga nagatuon sa Biblia? Ang ubang tao kung magtanaw ka, wala ginas lang kay balo kung unsay mahitabo sa umalabot. Yun ang mga nahitabo sa kalibutan karon is mga wala lang sila, mga normal lang paminahon sila tungod kay wala sila kay bao. Ang nagapanghitabo karon sa Biblia mo nay katumanan sa mga panagna nga nakasulat sa Biblia. So dili na nila mahibalaan tungod kay wala sila nagabasa sa Biblia. Kung kita nga nagabasa sa Biblia, kay balota niya na. Ug mahupuna na hitabo kang Esteban. Ug si Esteban nakita ni Apostol Paul nga nakatudlo batok sa Mosaic Law. So sa dihang nakita niya si Esteban, usa siya nagsugo nga ipapatay si Esteban. Ug si Esteban gibato hangtod sa iyang kamatayon. Saul has started campaigning to persecute Christian. So wala pa siya matagbaw kang Esteban, nangutana pa sa dito sa mga synagogue kung asa pang mga Christian nabutang kay iyang gusto po niyang patyon o taralon. Sumatong niadto siya sa Damascus. So Saul has started campaign to persecute Christians who believe were speaking against the Mosaic law. He was on the way to Damascus to capture and kill Christian. Mo ginatabaho ni Apostol Paul dati. Ang iyang kalipay mao ang pag-persecute sa mga Christian. Doon sa nahitabo, sa dihang padulong na sila sa Damascus. As he neared Damascus, on his journey, suddenly light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him. So, nakadungog siya og tingog. Kay bulungan kay siya ang sa kagusog sa tingog, daghan sila kay nagkauban, si Paul ra pud ang nakadungog sa tingog. Ug siya ra pud nakakita sa light. Saul, mo nagingon sa Dios. Saul, why do you persecute me? O, kung saan itubag ni Paul, Saul replied, who art thou? The Lord replied, I am Jesus, whom thou persecute. Act chapter 9, verse 3 to 5. O sa Act chapter 9, doon na po'y nagatuo nga ang churches nagsugod sa Acts chapter 9. Tungod kay sa chapter 9, diyan na-convert si Paul as Christian. So, ang uban po nagatuo nga ang church seeds nagasugod sa Acts 11. Tungod kay sa Acts 11, diha mo mabasa ang word nga Christian. Acts 11:26. Diha mo mabasa ang word nga Christian. Kung nasundan sa Acts 26:28. Dito nasunod sa Peter, nasunod ang pulong Christian. So, sa dunungog ni Paul, unsang nadungog ni Paul, mao to ang nagpa-kambyo sa iyang kinabuhi, o nagpausab sa iyang kinabuhi, hangtod sa hangtod. Saul had been blinded by the sight of our Lord Jesus Christ for the next 3 days and 3 nights. 3 days.
He neither ate nor drank anything. He spent time praying for the restoration of his vision. So sulod sa tulo ka adlaw si Apostle Paul o si Saul pa tawag ato, wala siya ni kaon o minom sulod sa tulo ka adlaw. O siya himo, nagampo siya sa Dios nga ibalik ang iyang pananaw. So nag-fasting siya. So God answers all requests and sent Ananias, a disciple who lived nearby. So iyang ipadala si Ananias. Kung si Ananias, noon kay balo siya nga si Paul, ipadto siya sa Diyos, ni Jesus Christ dito kay Paul, likuan pa siya. Tungkol kay balo pa siya sa Paul, ginapamatay ang Christian. So man Lord, ganun imong magpapatuon kay Paul, nga si Paul, nagita na ganun ang Christian, papamatyon. Kung iyang i-explain kay Ananias, unsay nahitabo. O, giadto niya si Paul. O, naabtan niya si Paul dito. Nga, buta na. Wala na siya makakita. O pag-abot ni Ananias, tungod kay si Paul, gisultian na po sa Diyos, nga na yung usa ka tao, mutabang kanimo, pamabalik ang imong pananaw. O pag-abot ni Ananias dito, kay balo na siya nga, si Ananias ang mabot. O, giampuan si Paul ni Ananias, og nabalik ang iyang pananaw. O pagkahuman niya ito, si Apostle Paul o si Saul nagpabautismo. O gibautismohan siya ni Ananias. O nahimo siyang Christian. Acts chapter 9, 10 to 19. So, instead of being limited by God for what he have done to Christian, Saul was granted full pardon. So, itagaan siya o kapasayloan sa tanan nga niya sala. So, karon nahimo na siyang usa ka greatest Bible teacher of all time. So, si Paul daghan kasi mga sinulat o kung usa sa mga sinulat inadong sinulat kining Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, lest anyone should boast. So Ephesians 2:8-9, mo ginatong ituhan nga nagatuota nga faith alone in Christ alone. Tungod kay Ephesians 8-9, wala ginagasulti nga maluwas ka pinaagi sa imong kagalingon, pinaagi sa imong trabaho, kundi faith lang ang gisulti sa Ephesians 2:9. Faith alone, walay trabaho dili sa imong kagalingon, kundi pagtuo lang. Faith alone din imong gituhan si Jesus Christ lang yun. Mo nang faith alone in Christ alone. So, kay dughang nagatuo karon nga kaluwasan kinahanglan pa nimong buhatan ang ka maluwas. Which is ang ubang mga testuhanon na silaag niya nga pagtulunan. Nga kinahanglan magbuhat ka para ka maluwas. Kung ang Biblia klaro kayo nga pagtuo lang dili kinahanglan og buhat para ikaw maluwas. So, faith alone in Christ alone. So, mara si Apostle Paul nahimong greatest teacher of all time in the Bible. So, siguro, kasi Apostle Paul, giwan-unuan ni Jesus Christ for 3 years dito sa Arabian Desert. Dito sila nagtinudluway silang duha. O before, after na is, gi-release na ni Jesus Christ, o si Jesus Christ ningon, ready na ka Paul, na mo, so good sa imong ministry. Kung babasa na mo sa Galatians 1, kung basahon nimo ang Galatians chapter 1. So, ikaduha, nga Bible character nga dunay nahimo nga sa laod before sila nagpagamit sa Dios. Si Moses, ang Numbers 12:3 nagaingon ang Dios nagadeklara nga si Moses was a very humble man, humbler than anyone else on the earth. So wala daw sama ka-humble ni Moises din sa kalibutan. God declared that Moses is humble person.
ug wala na isama niya ka humble pa. So kung naaman diha, ato na ipangutana sa Dios kung tinuod ba gyud humble mo. Kasi ang Dios nagdeklara na si Moses ang pinaka-humble ug wala na lain pang humble nga pareha ka humble kay Moises. Kung kini nga Moises, sin kundi sa Moises nga nakakommit og murder dito sa Egypto. Moses was a Jewish ancestry and lived in Egypt as a free man. So siya lang ang Jewish nga nagpuyo sa Egypt nga gawas nun. Tungod kay gi-adapt na lagi siya sa anak ni Paraon. In fact, ipiral pa siya nga mahimong anak ni Paraon jud o manununod sa unta sa kuan ni Paraon. Pero gi-refuse ni Moses. Although his people were enslaved in Egypt, one day, as some Jewish slaves were mistreated their Egyptian capture. Sa kadlaw na si Moses naglakaw, ug nakita niya mga kaigsunan ng mga Hudiyo, ug nakita niya nga gimaltrato ang iyang usa ka igsoon nga Hudiyo. Unsay gihimo ni Moses? Exodus 2:11. When Moses was grown, he went out in his brethren, look upon their burdens, upon observe of Egyptian, smithing means gisamadan, o gibunalan ba, a Hebrew one of his brethren, he looked his way, and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. So, iyang ipatay ang usa ka Ehiptohanon o gitago niya, gitabunan niya og balas. So, kini nga bersikulo nagapamatuod nga si Moses nagiplano nga patyon ang usa ka Ehiptohanon, katong slave master. This was clearly an act of premeditated murder. Mao man ang kuha sa premeditated good. Kanang premeditated, imog yung giplanuhan pagpatay. Usa nimo patyon ang tao, imo sa planuhan. Kung usaon nimo pagpatay, usaon nimo pagpamaagi nga mapatay nimo siya, mo na ang premeditated murder. So giplanuhan yun ni Moises. Crime was discovered, he had no choice but to flee from Egypt, and he headed for the land of Midians. Numbers 2:5. So, gikan sa Ehipto, milakaw si Moses ngadto sa Midians around 700 miles o mga 1,200 kilometers. Iyan ang gilakaw. Gilakaw lang niya, wala gamit o siguro wala pang gitrain natong panahon na. So, tiniil gilakaw ni Moses. Moses did not take any train. He walked a road, a mule, the entire distance. So, it was here. He lived in exile, doing the job of shepherd. So, sa katong nakakomit na siya kuan, sa dito na siya sa Midian, usa ka adlaw ni na sa dihang nagabantay siya siyang mga karnero, ang Dios nagpakita kang Moses sa usa ka nagdilaab nga sampinit. O tungod sa pagka hibulong ni Moses nganong ang sampinit nagdilaab do wala maugdaw, iya kining giadto. O sa pagkadto niya, the Lord appeared to him in the form of burning bush and told him to return to Egypt in order to lead his people, the Jews, out of slavery. So, gikuan siya sa Diyos, gisugo siya sa Diyos nga iyang kuhaon ang iyang mga tao o pag-auson sa pagka-ulipon sa mga Ehipto. Sa inyong pananaw, gusto ba ni Moses na mabalik sa Egypt? Dili siya gusto mabalik sa Egypt. In fact, si Moses naghimo siya daghang mga rason ngano dili siya gusto nga mabalik sa Egypt. Dili siya gusto nga mubuhat sa bulhaton sa Dios. Usa tungod kay dili daw siya maayo manulti, yung daw siya. So man yang rason. Dili ko maayo manulti, Lord. O napay sa tawag kini speech improvement. So ana siya nga dili ko maayo manulti, dili ko tuhat sa mga tao dito.
To dili gina ang mga rason nga iyang gihuna-huna, kundi nagtuo siya nga kung mubalik siya sa Egypt is pagapatyon siya tungod kay nakakommit siya og crime dito. Nakakommit siya og murder dito nga crime. Pero ang Dios nag-assure ka Moses nga kung mubalik ka sa Egypt, dili na ka pag-aristuhon tungod kay ang mga tao nga nagtinguha sa mga kinabuhi is patay na. Matod pa sa Exodus 4:19. The Lord said unto Moses, Go return to Egypt, for all the men are dead who sought your life. So, kung sa gibuhat ni Moses, ibalik siya dito sa Egypt. Kung sa iyong pagbalik dito, sama sa instruction sa Ginoo, ibalik siya dito kung nakatubang siya og daghan kay mga problema sa iyang pag-request nga iyang kuhaon, iyang paggawas ng mga tao gikan sa Egypt. Og si Moses, bisan pa niya na, wala gid siya mo surrender sa pagpangayo kapalawan sa pagtugot ng mga tao is pagawason sa pagkaulipon gikan sa Ehipto. So, unsay gihimo sa Dios? Ang Dios naghatag og mga kagulanan dito sa Ehipto. Pulo ka mga plague ang ipagawa sa Dios para mapakita lang kapalaon kung unsa kagamhanan ng Dios, gitagaan sila og napulo ka plague o mga kagulanan. Unsa muna? Water turning to blood. So, ang dugo, ang tubig nahimong dugo. Kung ikaduha, mga baki. So, gabing baki atong panahon na. So, mag-remember ko sa Malagusan, makasukan mi, manakop mi og baki. Pusog mo ngayon manakop og baki. Pero itong panahon na siguro sa Ehipto, dili na kinahanglan guton pa sa bangag tungod kay ang mga baki nang gawas sa mga bangag o din na kinahanglan dakpon. O mga lice, ang ikatulo mao ang lice. Kining mga puto. So gabi kapag putuon ng mga tao nito panahon na. So ang ikaapat is langaw. So ang ikalima is livestock pestilences, ang pagkamatay sa mga hayop. Ug ang ikaapat katong mga nuka-nuka, mga hubag-hubag. Ug ang ikatulo ay ikawalo mao ang hail o katong pag-ulan og ice. Ug ang ikasiyam mao ang locust o gitawag sa tuwa ka mga dulon. O ang ikasiyam darkness, kangit-ngit sa tibuok Ehipto. And ang ikapulo, kung asa gibuhian ng palaon ng mga Ehiptohanon, mao ang killing of the firstborn. O isa na ang kamagulangan ng anak ni Palaon is firstborn man o namatay. Ug niadto gitugutan nila si Moses nga pagauson sa Ehipto. O pagawas sa Ehipto, nagbago ang hunahuna ni Palaon o ilang gigukod ang mga mga Israelite o mga Hudiyo. O si Moses made a standing proclamation that is still quoted by people today when they face overwhelming odds. So, mao gini mga bersikulo nga gikahinumduman sa mga tao karon nga tan-aw sa mga tao kung unsa gyud ang kagamhanan ang Dios. Exodus 14:13. Fear not, stand still and see the deliverance of the Lord, which He will show you today. So, gipakita sa Dios kung unsa siya kagagamhanan, pinaagi lang sa bangkaw nga kining sa tawag tong dalang sungkod nga dala ni Moises. So, si Moises, bisan pa siya yung nahimong crime, nahimo niya nga ka-murder, ang kapasayloan sa Dios naagyapon sa iya. Gipasaylo siya, fully granted of full pardon, Moises. So, nahimo si Moises nga galamiton sa Dios tungod sa iyang
availability. So, ang sa wala ni Pastor Fidi katong sa subject niya nga God uses available people, isa dito si Moses ug si Apostle Paul nga nagpagamit sa Dios. Bisan pa si Moses ug si Paul nakakommit og serious nga salaod, gi pasaylo gyapon sila sa Dios o nagpagamit sila sa Dios. So, ang ilang kinabuhi nahimong panag-ingnan bisan sa Apostle Paul, daghan kay siya mga bersikulo nga atong mahinumduman, especially Philippians 1:21, for me to live in Christ and to die is gain. So, mao gina siya ang pinaka-known nga bersikulo nga gigamit ni Apostle Paul nga mahimo na tong panag-ingnan o mahimo na tong kuan nga ang ato day kamatayon is mao atong kadaugan sa mga magtotoo. So, si Moses o si Apostle Paul magagalamiton sa Dios nga dunay mga kagikan o madunay mga salaod nga nahimo before sila nagpagamit sa Dios. So, ikatulo is si David. Si David, nagpagamit siya sa Dios, usa siya nakakommit og crime. So, have you ever heard David? So, kinsa may wala nakaila kay David? Tanan ba nakaila kang David? So, kaila kang David, no? The killer of the giant Palestine, named Goliath. So, unsa may ito ma-learn sa kinabuhi ni David sa iyang pagpatay kang Goliath. So, yung nani na siya, ang mga tao naguna-una kung dako kay problema. Especially katong sa mga Israelites o sa mga Hudiyo, nga nagatubang sila dako kay problema tungod kay si Goliath, mao gyud kay dako lang ang problema kung saan lang pagbuntog si Goliath. Ug wala sila sa mga sundalo nga gusto makig-away kang Goliath tungod kay dako lagi kay Goliath. Giant lagi siya. So wala muhalong kang Goliath. So, ang problema lang nga dako kayo, problema lang nga gitubang nga dako kayo is gitagaan lang sa Dios ug gamay ngayo kayo nga panulban. Gamay nga bata o gamay nga bato. Nga naman, si David gamay o ang gisulti sa Biblia is stone. Stone means gamay nga bato. Kaya kung dako pa siguro nga bato, ang isulat sa Biblia is rock. So kung stone man, so gamay lang nga bato. So but pasabot, ang dako kay problema is kaya sulbadon kay sa gamay nga pamaagi. So modang ingon sa to pastor, gamay ka nga gayon nga problema pa sa mata sa Dios. Dako kay nga problema pa sa mata sa Dios. Pa sa tuwa dako kay nga problema pero sa mata sa Dios gamay na kay nga problema na siya. Ang unsa lang gikinahanglan is faith lang yun. Mao ni siya ang istorya ni David. So dili na nato kuanon, dili na nato istoryahan tungkol Goliath tungod kinapatay naman niya si Goliath. So kay balo man tangas nagpadaugod si David against Goliath. Ang ato isgutan katong crime nga nahimo ni David. Kung unsa ang mga salaod nga nahimo ni David. So David, he faced the giant Goliath on the battlefield and destroyed him with a simple slingshot. So David triumphant over the Philistine with sling and stone without a sword in his hand and struck down the Philistine and killed him. So this is the very same David became a king of Israel and he made a very bad decision. Kung saan man ang nahimo nga decision ni David nga maingon na ito nga pinakadautan nga desisyon nga nahimo ni David. Si David, nagpasukom siya siyang emosyon o sa iyang pangandoy, sa iyang unod. Sa dihang si David na override sa iyang thinking and he committed grievous mistake. He arrogantly assumed he could have his way with another man's wife. Mao na panghuna-una ni David tungod kay hari lagi siya. Naghuna-una siya nga kaya niyang kuhaon ng mga babae nga gusto ni
niya. O tungod siyang pangandoy ni Ana, usang adlaw ni Ana, sa dihang naglakaw si siyang balkoni, sa iyang balkonahe, nakita niya ang usa ka babae nga ginganlan og Bathsheba. Dili nagsugod ang tanan. Alang sugod lang siya, sa dihang si David wala niadto sa uban sa panggubatan. Nagsugod lang to siya, nag-disobey siya. Instead nga muban siya dito, kasi siya man ang king, iyang gibiyaan ang iyang mga tao dito. O nipahulay siya o pipuyo sa siyang palasyo. O kusang adlaw niya na si David, naglakaw-lakaw siyang balkoni, o nakita niya ang usa ka mga nindot nga babae, usa ka gwapa nga babae. O maingon ta nga si David natintal gyud sa usa ka babae. So, babae gyud no? Ang kabagsakan sa mga lalaki is babae. Usa lang gid ka karakter sa Biblia nga wala nahulog sa babae. Si Joseph lang yun. Wala nahulog sa babae. Wala siya mapinta sa babae. Mga babae, si Samson, ang yung nabagsakan ni Samson is babae. Si David, ang nabagsakan niya is babae. Kung sa mga kilado po ng mga tao, nga dili sa Biblia, si Alexander the Great is babae po ang iyang nabagsakan. Si Cleopatra. So, muna siya, babae. Muna giningon lang, behind man's success is a woman. But behind the fall of man is a woman. So, muna siya. So, mga lalaki no, bantay kita sa babae. Kuyaw kini mga babae no. Basta babae manggod pag moingon sa lalaki nga mao na. Yes there. Yes there. Okay lang there. Asa man ang kwan? Pag moingon na ganing babae nga panlaba dito. Unsa man laba? Panlaba dito. Unsa man ilain ang di color og di kwan? Kining puti og di color. So mao gina sa pagbabae na gani ang musulti sa bana o babae na ganit mangisog, mutiog kinang bana. So, dilipot pasabot, nga kining mga lalaki, pag musunod sa mga babae is, under na siya. Dili lang gid gusto gubot. Mao na, no, di ba no? Mga lalaki, di lang gid gusto gubot. Mao ning musunod mi sa asawa. So, mo, nagatarungan pa. So, mao na siya. So, mao na siya. Sa Samuel, sa ikang Samuel 11, 1-5, then it happened in the spring, at the time when king go out to the battle, that David sent Joab, his servant, with him, and all Israel, and they destroyed the son of Ammon and besieged Rabbah. But David stayed in Jerusalem. Now evening came, David arose from his bed, and walked around on the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman bathing. Nakakita siya kuwan, kining naligo nga babae. Wala po namaklat si David. And the woman was very beautiful in appearance. So David sent and inquired. So, nagkakuha siya, nagpangutana na siya. Kinsa man nga bayhana, kakagwapa ba ni? So, about the woman, and one said, it is not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah, the Hittites. David sent messenger and took her, and when she came to him, he lay with her. And when he had purified herself from uncleanness, she returned to her house. The woman conceived, and she told David, I am pregnant. O sa kasamang palad, si Bathsheba nabuntis ni David. Ikaduha nga sa laon ni David, nabuntis niya si Bathsheba. Tungod sa iyang pagkahadlok, na mahibalaan nga si Bathsheba nabuntis, gitry niya og tago. Kung siya gihimo, si David
sugo niya siya Uriah nga paulion sa dito gikan sa panggubatan para modulog kang Bathsheba. So unfortunately si Uriah tungod lagi siya pagka matinumanon, wala siya modulog kay Bathsheba tungod kay yung una unsa na akong mga tao dito nagatubang sa panggubatan ako din ang lipay-lipay. So wala siya modulog kang Bathsheba o mibalik siya dito sa panggubatan. Unsay gihimo ni David? Nagsugo siya tao nga si Uriah ipabutang sa front line kung asa panggubatan, grabe kayo, ka-critical ang gubat. Dito niya gibutang si Uriah. O eventually si Uriah namatay yun. Ikaw naman ay butang sa tubangan sa panggubatan kung asa ang gubat, grabe kayo, mamatay ka tungod sa kadaghan sa imong kalaban. O mao to na ang nakumit. Although wala gina personally nga patay si Uriah, pero siya ang nagsugo kay Uriah na ibutang sa atubangan sa panggubatan. As you can see, David gave the command for one of his best warrior to be killed, to be so he so-called cover up his sin. However, he did not get away with it. God saw it all and disciplined him for his crime. Even so, David was forgiven for these terrible sins. Si David usab nagatubang o disiplina gikan sa Dios. Unsang disiplina? Iyang anak na si Absalom nag-revolt agin siya kay gusto pud kuhaon ang iyang kingdom o si Absalom namatay. So, kini mga tao katong gisgutan karon, sila ni mga Bible character nga known as a hero of Bible. Sila ang mga ginatuuhan nga sila gyud ang mga bayani sa Biblia. Mga karakter sa Biblia nga nahimong bayani o gitawag mga heroes of faith. So, the pardon. Samantang adlaw magahimo kita mga desisyon. Ang decision nga ato pagahimuon dunay consequences. Maayo man o dautan. Mao gina ang kamatuoran. Bad decision limit future option. Mao gina ang kamatuoran pod. Pag ang imong mga desisyon ginapanghimo mga dautan nga mga desisyon, ang imong future is limitado yun. Dili ni mo ma-fulfill o dili ni mo matuman ang kabubuton sa Dios tungod sa mga desisyon nga imong ginapanghimo matag adlaw. So, the worst decision anyone can make is to ignore the divine pardon. Unsa daw? Ang pinaka-worst nga decision nga mahimo sa katao is atong ma-ignore ang Diyos doon nga pagpasaylo nga gi-offer through Jesus Christ. This pardon was made available to us because of perfect God's unfailing love. So, makita na to kung unsa kadako ang gugma sa Dios sa tanang tao sa kalibutan, believer man o unbeliever, unbeliever is ang gugma sa Dios is impersonal love, for the believer is personal love. Magbago ang pananaw sa Dios sa iyang gugma diha kanimo sa dihang motuo kay Jesus Christ nga imong Dios ug manluluwas. From impersonal love to personal love. Sa dili pa ka magtutuo, gigugma gyapon ka ni Jesus Christ, gigugma gyapon ka sa Dios impersonally. Dili na to nanawon nga kanang mga dili pagtutuo, wala na si gigugma sa Dios, gigugma gyapon na sa Dios impersonally. Pero kita mga magtutuo sa dihang may butang ta sa pagtuo ug may gidawat ato si Jesus Christ katong Dios manluluwas, from impersonal love to personal love. So kita mga magtutuo karon personally, Jesus Christ love us. So mao na siya. So o gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma o mao ning ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only uniquely born Son. So ang mga translation ani kay only begotten Son man,
O sa Griego nga pinulungan is monogene, means uniquely born son. Dili all begotten son, buktong anak. Kaya tungod kay malutang ang Diyos, daghan siya anak. Kita mga anak mata sa Diyos. Ang mga anghel anak sa Diyos. So si Jesus Christ lang is uniquely born. Talagsaon ang pagkaanak. Tungod kay si Jesus Christ lalang sa balang espiritu. Ug si Jesus Christ before siya natawo, gipanagna na siya nga mga tao 4,000 years ago. Gipanagna siya nga mga tao. So, for God so loved the world that He gave His only begotten, only uniquely born Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, nganong gipadala man sa Dios ang iyang anak? As a substitute for our punishment. Ngaon ta kita man dapat ang ilansang sa cross kay tungod kay kita man makasasala. Because He wants to offer each of us a relationship with Him. So, tungod kay ang Dios gusto nga mag-offer og relationship ngadto kaniya. Ug makaroon naman tungod kay ang Dios gusto nga natay relasyon sa iya. Og makabato naman kita relasyon sa Dios sa dihang atong tuuhan si Jesus Christ nga atong Dios og manluluwas. No? Kay before the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, exclusive lang na ang ilang relationship. Walay lain nga makasulod niya na nga relationship. Tungod kay sila perfect, ang God the Father is perfect, God the Son is perfect, and God the Holy Spirit is perfect, and God the Father is righteousness, and God the Son is righteousness, and God the Holy Spirit is righteousness. So ang ilang relationship is exclusive lang na siya. So naghimo sa pamaaging ang tao makapatunog relasyon ngadto sa Dios. Mao nang ang tao, mao nang ang Dios naghimo plano ngayong ipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron magpakamatay dito sa cross o aron ang bisan kinsa nga motuo kaniya makabaton og relasyon sa Ginoo. Tungod kay pagtuo nimo kay Jesus Christ, tagaan kaniya og absolute righteousness. 100% righteousness. Which is mo na standard sa Ginoo ng tao maluwas. Ug makabaton lang ka 100% righteousness kung motuo ka kang Jesus Christ kay mong Dios og manluwas. Ug sa pagtuo nimo ang Dios mag-impute kanimo og 100% righteousness ug sa pagtanaw sa Dios sa imo ang pagkamataro nga iya sa Dios ang naa kanimo kundi dili na ang imong pagkamataro. Tungod kay ang imong pagkamataro is tapo lamang na sa tumangan sa Diyos. Matod pa sa Isaiah 66:4. Gamay lang kayong oras. So, God offer a pardon to all. Now, decision is nasa tuwa. So, luckily, kita nakadawat na ta sa pardon. Huwag nangahimo na tang nganak sa Diyos. Amen? So, kinsa na may muingon ka nga anak na siya sa Diyos. Amen? Anak na sa Diyos. Nagbunaw-na nga di pa ka anak sa Diyos. Duha-duha pa ka, hapit na ba yung mabot ang kwan? Hapit na ba yung mabot ang rapture? No? Masig nagduha-duha pa ka nga, luwas masig ko dili. Sure yun. Sa man niya, nagabot sa rapture, ma-rapture na kuha ni. Sure yun. Kaya ang kuha niya, ang kinabuhay ni mo, ang kuha na, stake diya. Remember, nga kung wagi ka sa tribulation, napagkuhan, kining alanganin pa. Kung makasurvive ba ka sa tribulation, kung di ba ka magpamark sa kuhan, please. Kung makasurvive ka. Alay, kung ma-appeal ka sa rapture, wala na kay problemahon pa. Ang imo lang problemahon, ang bimasit judgment. Kapag atubang ni mo ka Jesus Christ, dito, basig ang tanan ni mong trabaho is mga sunog, mo na ni mo problemahon. Pero ang tribulation, dili na ni mo problemahon. Mo nang gitudluan kita sa tong pastor nga
isiguro ginato ang kaluwasan. No? Remember si Pastor PD kanunay giningon nga siguraduhon ginato ang atong kaluwasan. Kay og dili nato sure ang atong kaluwasan napagay problema. Dapat tubingon, luwas na ba ka? Yes, luwas na gid ko. Mapil ba ka sa rapture? Yes, mapil ko sa rapture. Anang yun. Hindi kayo mo luwas na ba ka? Ambot lang, pastor. Duwa-duwa pa manggo. Ayaw pag ipagduwa-duwa. Kaya kanang duwa-duwa ka ba, mahimo ng upat. So, dapat sure kita. So, tungod kay gihimo na ni Jesus Christ ang kaluwasan, ang atong buhaton is pagtuo na lang sa iyang gibuhat dito sa cross. No? Wala lang pamagi. Basig napinagtuo sa ato dili nga magbinutan pat na kay pamatuta sa langit. Wala na. Dili na siya pwede. Dili na siya pwede. Kay kanay mo magbinutan, dili gina makadala nimo sa langit. Faith alone in Christ alone. Mo lang na siya. So, mara siya ang mga Bible character nga nagpagamit sa Dios before sila gamit sa Dios na sila mga kaagi. So si David sa sitwasyon ni David is nagpagamit siya sa Ginoo before siya nakakommit og crime sa laot. Pero si Paul o si Moses before siya nagpagamit sa Ginoo, sila nagpagamit sa Ginoo, nakahimo sa silang serious crime. So mao na siya. So ang Dios matod pa sa subject nato atong God use available people. Ang Dios magagamit gid kanimo kung gusto kang mapagamit. So ang Dios dili pod gyud mamugo sa imo mugamit kung dili mo ka gusto nga magpagamit. Nana lang kay kitagaan matag free will sa Ginoo. Pero lagi kung di ka pagpagamit sa Ginoo, sayang kay mga opportunity. Kaya kanang opportunity nga gihatag sa imo sa Dios is mao na mag-determine sa imo kung unsa ang imong status dito sa eternity. Kung opportunity sa Dios imong gisayangan, ay mo pong gisayangan ang imong mga opportunity nga madawat dito sa langit. So, kinahanglan matag opportunity, kinahanglan nato yung i-grab. Kinahanglan nga buhaton nato nga base sa protocol plan of God. Doing the right things in a right way. Kaysa matod pa sa gitudlo sa atong pastor diri, kung nagalingkod pa lang ta diri nga lahi ang atong motibo, lahi ang atong tuyo sa pagsimba is useless lang kayo. Pag-abot sa Bema Judgment, masunog gina siya. Dili na nimo madawat, dili naman dili ka makakuha og ganti niya na, kung dili masunog na siya. Ug pag-abot sa Bema Judgment, basig manganghoy ta dito, matod pa ni Pastor Gowin. So daghang opportunity no, matag adlaw na yung opportunity. Pag na yung opportunity, grab. So mao na siya ang kinahanglan nga atong pagka-una-unaon pagayo. Kaya ang atong kuan wala kita naghuna-una nga sama sa pagtuon sa uban nga equal ta sa langit. Dili kita equal sa langit. Ngano man, tungod natay equal opportunity ug equal privilege. Mao na nag-determine kung unsa ka sa langit. Equal opportunity ug equal privilege. So, kitagaan ta sa Dios niya nga pamaagi para matkuha na to kung unsa to pag-perform atong Christian way of life. Kung magbulakbol ka diri, sigurado dito sa langit is wala po yung kagante nga madawat. So, managingon nga, bahalag kuan dyan dito basta langit. Kung matod pa sa mga kalibutanon po, be careful what you wish for. Kaya kung mo na mong wish, matuman. Siguro, dili man yung nakabugat ang janitor dito sa langit. Kuwata ka balo. So, mapunta kay balo, gabay janitor sa langit. So, basta, kung mo sa imong gusto, mo na ang imong kuwan. So, mana siya atong yung buhaton atong Christian way of life. Nga usa ka Kristohanon nga mabalong puson. So,
katong subject ni Sister Glinda nga practicing roles is importante po kayo sa tuwa nga may balaan nato siya. Karon sa kay usa ka magtotoo nga nagasunod sa rules is magwalang puso. Bisan sa usa nga competition, pag ang usa ka atleta magasunod din sa rules, posible gyud nga magmadaogon siya sa competition. So ginana po ta, namatay competition nga giapilan. Ang atong competition nga giapilan is individual. Wala ta nagtanaw sa uban kundi ang atong kagalingon ang atong kalaban. So nanana sa tuwa. So dili lang sa tataman mo na itong subject nga itong pagatunan, sunod, mangita po itong subject nga itong pagatunan. So, nakuha lang muna sa subject nga The Bible Heroes with a Past. So, nindot po siya nga subject tungod kay may bala na to kung unsa mga Bible heroes nga na mga kaagi, kabisan pa silang kaagi, nagamit niya po sila sa sabuluhaton sa Diyos. Huwag dili lang sa tataman, o sa katapusan, diretso na ta,